nabuhay sa kasalanan ng puso. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo, mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Wala nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko, para lang sa'yo. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong iringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong iringin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong iringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay.
makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Purihin ang ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang araw na ito na kung saan binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magising sa panibagong araw, unang pagpapala na natatanggap ng bawat nilikha. Karapat-dapat lamang na ang Panginoon natin ay ating isa puso at isa buhay. Sama-sama po tayong manalangin, lumapit ng may kababaang loob, makinig sa mabuting balita, humingi ng tawad sa ating Diyos na buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kahanga-hanga ka, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito, na muli kang lumilikha ng panibagong araw, na kung saan inibigyan mo kami muli ng pagkakataong magbalik loob sa iyo, humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, makarinig ng mabuting balita ng mensahe mula sa iyo, O Lord, sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan ng Facebook Live. Lord, maraming pong salamat. I-reach out mo kami kahit nasaan kami, Panginoon. Gumagawa ka ng paraan upang ang aming puso ay araw-araw mabinhian ng iyong spiritual na pagkain. Tayo po'y sama-samang lumapit sa Panginoon at humingi ng kapatawaran upang sa ganun malinis ang ating puso at malayang makapasok ang banal na Espiritu. Ama sa langit, humingi po ng kapatawaran ang iyong abang lingkod sa mga nasabi na kilos na isip ko na nakasakit sa iyo. Linisin mo po ang aking puso, ang aking espiritu. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento. Ang tinig ko ay gamitin mo lamang, pero ang tinig mo ang madinig namin. Gamitin mo ang aking mga labi na ang lumabas mula sa aking puso ay galing sa iyong puso. Ang mensahe ay galing sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po ako ng karunungan at kababaang loob. Ikaw lamang ang gusto kong maitaas sa Facebook Live nito.
to you din, Lord, ang panalangin ko sa mga makakarinig ng unang blessing na ipinagkakaloob mo. Lord, batid mo ang kanilang mga pagsubok, mga dinadala, mga naisin sa buhay. Ikaw magpala sa kanila, ikaw ang tumulong sa kanila, Panginoon. Kalimutan muna natin ang namang gumugulo sa ating isipan, sapagkat ang oras na ito, may piging na hinahanda ang Panginoon online, kung saan tayo ay mabubusog sa kanyang mga salita. Come, Holy Spirit, we need you. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, 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 hallelujah. Wikain mo, buong nakikinig ako sa mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkakabahabahagi ng sambahayanan. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang bautismo pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay magbabahabahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Mga kapatid kong minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. Salubungin natin ang araw na ito na may galak sa ating puso, sapagkat isa ako, ikaw na nakikinig, na binibigyan ng Diyos sa pagkakataon upang magbalik loob sa Kanya, maglingkod sa Kanya, gawin nating masagana, mapayapa ang araw na ito. Amen. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Actually, ngayon po ay October 27, 2023. Friday Gospel po dapat ang ating ilalive, pero mamayang gabi pa po yun, alas 6 ng gabi. Kasi po kahapon, sobrang pagod ko po siguro at antok, hindi na ako nakapag-Facebook live. Pero sabi nga huli man daw at magaling, pasok pa rin. So, October 26 po, 2023, Thursday Gospel o yung kahapon na Gospel ang ating pong pagminilayan. Salamat sa Diyos, nakapagpahinga na ako at naka-recharge na ako. So, ready naman tayo ngayong magpagamit sa Lord para mapakinggan ang mabuting balita. At ang tungkol po ito sa pagkabahabahagi ng sambahayanan or ng sambahayan. Okay? Ang pagbasa po natin ay nagmula kay San Lucas chapter 12 verses 49 to
Ako nga po pala si Sister Angelica Dorde, isa po akong Katoliko, taga Bulacan. And ito pong Facebook Live na ito ng Word of God, Daily Gospel, ay nagsimula po noong August 5, 2019. At sa awa ng Diyos, marami din pagsubok ang dinaanan ng Facebook Live na ito, pero ito, patuloy pa rin tayong ginagamit ng Diyos upang maging daluyan lamang, ha? Nire-remind ko lang po sa inyo, ako po ay instrumento. Ano po man ang lalabas sa aking bibig, ito po sinisigurado ko sa inyong galing sa aking puso at galing to sa Diyos. Siyempre, humingi ako ng guidance ng Holy Spirit. So sana, kapag nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, focus tayo sa salita, sa mensahe. Huwag doon sa tao. Kasi, di ba, pagka tayo po ay nagsisimba, alam mag-focus tayo doon sa pare. Hindi. Doon sa message, kasi yung message na yon, habang nakikinig ka, nagtatanim ang Panginoon sa puso natin. Kaya nga, pagka medyo nasaktan ka, sabi nga bato-bato sa langit, ang tamay huwag magalit. Pasalamat tayo sa Diyos, sapagkat ang ating Ama ay isang madisiplina. Dinidisiplina tayong mga anak kasi ang titigas ng ulo po natin. Lagi tayong nagkakamali, paulit-ulit na kasalanan. Di ba, ganun naman po tayo sa ating mga anak. Pagka nakikita natin, medyo nagiging pasaway ka na, nangangaral tayo. Kung ang ating mga anak pinapangaralan natin para sila hindi mapahamak, how much more pa kaya ang ating Ama sa Langit at hindi pagpangaral sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. So, good morning po pala muna, no? Madaling araw po ngayon. Anong oras na ba? 2:46. Sarap pala mag-Facebook Live pag ganitong oras. Tulog lahat yung mga tao. Pati yung manok tulog. Pati yung mga aso tulog. Pag alas 6 po kasi ng gabi ako nag-Facebook Live, daming maingay Nandito na nga po ako sa kwarto ko pero ngayon sarap pala na talaga yung presence ng Holy Spirit na nandito at sisiguraduhin po ng Diyos na hindi masasayang ang pakikinig nyo sapagkat nagkaroon kayo, no? Yung unang-unang ginawa nyo is makinig ng mabuting balita, which is yung ating breakfast, spiritual food. Amen? Sabi ng Panginoong Yesus, di lang sa tinapay nabubuhay ang tao, hindi lang sa pandesal, hindi lang sa sandwich, hindi lang sa sinangag, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos, which is ito nga, yung gospel everyday. So, pag ito ang inuna mo, ay magbibigay ito sa atin ng spiritual na kalakasan. Kapag lalapit na yung tukso, meron na tayong panglaban. Kamukha ng sinabi ng Panginoong Jesus nung tinukso siya sa ilang. Amen, sabi nung demonyo, sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong yan. May pagkabatanggenyo pa si Satanas. So, ibig ko sabihin, anong sabi ng Panginoon? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang, yun nga, nanggagaling sa ating Ama. So, anong nakita nating sikreto? Actually, hindi na sikreto, no? Ng Panginoong Jesus. Kapag may lumalapit sa kanyang tukso, binabato niya kaagad ng salita ng Panginoon. So, dapat ganun tayo. Although, alam na natin yung mga salita ng Diyos, kamukha halimbawa ng 10 utos. Pero bakit pa rin tayo nagkakasala? Diba? Ano ibig sabihin nun? Nakakalimot tayo. Tayo ngayon kumakain ng 3 beses, 4 beses, 5 beses isang araw kasi nagugutom tayo. Ayaw natin manghina. Ayaw natin magkasakit. Araw-araw natin ginagawa yun, ha? Subukan mo hindi kumain isang araw, ewan ko na lang. Mas lalo na natin kailangan ang salita ng Panginoon na pakinggan. Na ito na naman, magsisimula na naman ang araw natin. Marami na naman tayong unexpected na blessing, unexpected na pwedeng mangyari sa buhay natin. Kahit nasaan ka ngayon, kaya nasa Pilipinas ka, ibang bansa, salamat sa Diyos. Merong Facebook Live, may online, no? Hindi man tayo nakikita ng face-to-face. Makakarinig ka naman ng mabuting balita. Maganda nga manood ng live Bakit? Kasi live na live. Naniniwala ako na live nandito ang presensya ng Banal na Espiritu. Pero syempre, kung hindi naman pasok sa oras mo, pwede naman replay. Pero sabi nga kumbaga sa simbahan, mas maganda yung nagsimba ka personal. Napunta ka sa simbahan, kaysa nag-online mass ka.
Amen. So, pasensya na kayo, mahaba yung intro ko, no? Kasi gusto ko lang po ipaliwanag sa mga bagong makakarinig na ito po yung mission and vision ng Word of God, ng Facebook Live, na gamitin ang social media para ipalaganap ang mabuting balita. At, yun nga, since tayo ay binibigyan ng almusal, spiritual breakfast ni God, huwag natin kakalimutang i-share sa timeline mo o kaya sa group chat mo. Kasi yun naman po talaga ang purpose ni Jesus Christ kung bakit po siya nangaral nung siya ay nasa mundo. Para palaganap. So tayo, napakadali na. Huwag natin ikahiya si Kristo. Huwag natin ikahiya na makita sa timeline natin yung kanyang mabuting balita. Kasi utos sa atin yan ng Diyos. Ako, ikaw, no exemption. Share the gospel because of the greatest ano ba tayo na? Yun yung pinaka, ng Panginoon utos sa atin. Nakalimutan ko lang yung ito yung greatest, basta may malala ko yan. Okay, so, yun ang mga ginawa ng mga alagad na kinigil sa pangangaral ng Panginoon. At tapos nangaral sila sa iba, yung napangaralan nilang iba, nangaral na naman, so tuloy-tuloy yan. So ganun din tayo. Through social media, gamitin natin yung kapangyarihan ng cellphone. I-share natin yan. Ipinagdidiinan ko po talaga yung sharing na yan Di na baling di nyo i-like tong live na to. Hindi na baling hindi kayo mag-comment sa live na ito. Basta i-share nyo lang po ang kabutihan ng Diyos. Amen? Yun, naalala ko na. Great Commission mula sa Mateo na ipalaganap ang mabuting balita sa buong mundo, sa lahat ng tao. Amen. So, maganda mo. Alam niyo po, napagnilayan ko ito nga. Siguro kaya hindi ako nakapag-Facebook live kahapon. Kasi nga napagod nga po ko. Sobra. Ang pagod. Halos nahilo-hilo ko sa pagod at antok. Ni-recharge ako nila. Siguro pinatulog muna niya ako para na sa gano'n, magamit niya ako ng maayos sa Thursday Gospel. Kasi itong gospel na to tungkol sa pagkabahabahagi ng sambahayan, medyo kung hindi ka talaga, hindi malalim yung pananampalataya mo sa Diyos, mamimisinterpret mo yung gospel na ito Amen? So, good morning muna, Sister Lucy Merced. Ito si Sister Lucy kahapon. O kagabi pala, nag-cell group kami. Kasama ko siya. And tamang-tama, sister. Ang ating gospel kahapon na pinagnilayan ay yung para sa darating na linggo. Kasi po ang gospel sa darating na linggo ay ang pinakamahalagang utos. Ganun po kasi kami mag-cell group Ang pinag-aaralan po namin lagi yung advance, yung Sunday gospel. So, hindi niya napakinggan yung Thursday Gospel talaga kahapon kung ano talaga yung mensahe. So, tamang-tama, no? Para sa iyo to, kaya ka-invite ni God. And good morning din po, Sister Yana Piplete. Alam ko si Sister Yana ay nasa ibang bansa. Hindi ko lang po alam kung saan, nakalimutan ko. Canada ba? Australia ba? Basta nasa ibang bansa po siya, no? At feeling ko, kahit Facebook friends ko lang siya, malalim ang kanyang faith kay God. So, sabi niya, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, Sis Angie. Sending love and prayer. Thank you. Alam mo, supporter to ng Word of God Lagi niya akong pinagpipray, binibless. Salamat po. Kayo din po. Isasama ko po kayo sa aking panalangin. 10 lang yung mga kapatid mamaya sa closing prayer, no? Sister Yana, ito yung mga talagang kay Lord solid. Ayun, Switzerland, no? Diba? Ang kapangyarihan ng social media, no? Nandito ako sa Bulacan, pero may nakikinig sa akin sa Switzerland, sa Geneva, Switzerland. Amen? So, sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi, wag natin kakalimutan na ang Diablo, ginagamit din yung social media to reach out us para maghasik tayo ng kasamaan sa social media. Pero wag natin papayagan yan. I-viral natin ang salita ng Diyos. Amen? I-viral natin. Kasi talagang yung Diablo pang sira yan ng buhay natin Isang Diablo na talo na, talo na. Talaga namang nananalo lang
pag yung free will natin ay ibigay natin sa Kanya. So, balikan na natin ang mabuting balita. Makinig po tayong mabuti ha, kasi po ito'y mensahe. Kasi alam niyo po, kahit ako nagsasalita, kahit nagpapagamit ako sa Panginoon, naniniwala ako na ako din nakikinig. Kaya, ano niyo ba yun? Naranasan niyo ba yun? Kayo yung nagsasalita, kayo din yung nakikinig. Ako nararanasan ko yung araw-araw. Na sabi ko, Lord, sige, gamitin niyo po akong instrument ha, sa inyo po ako kukuha ng karunungan. Pero, nakikinig po ako sa inyo. Amen? Kasi nga, ang purpose po natin is to glorify the name of God. Glorify the name of Jesus. Amen? Siya yung titibok-tibok ang puso mo ngayon eh. Hihinga-hinga ka dyan eh. Because of God. Habag ng Diyos. Kaya palakpak. Isa tayo sa mga binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na makarinig ng live na live. Kumbaga sa pandesal, mainit-init pa. Okay. Pagkakabahabahagi ng sambahayan. Ay, bakit ko na ngayon lagi nalagyan ng nan? Sambahayan. Ayan. Sabi rito, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napaninyas na ito. Amen. So, ang Panginoong Jesus po ang nagsasalita. At ang sabi ng Panginoong Jesus, nagkatawang tao ko. Nagpunta ako rito sa mundo. May purpose ako. Amen ha, makinig ka ha. May purpose ako. So, sabihin natin sa sarili natin, nandito ako sa mundo, nilikha ako ng Diyos, sinilang ako ng Diyos, kasi may purpose ako. Kaya ikaw na nakikinig, may purpose ka sa mundo. Hindi pwedeng wala. Parang ang Panginoong Jesus, dumating siya, nagkatawang tao siya, ibinigay siya sa atin ng ating Ama sa Langit. Bakit? Dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya't ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sinumang sumampalataya dito ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, see? Buhay na walang hanggan. Yan ang ino-offer sa atin ni Lord. Yan ang purpose ni God kung bakit niya ibinigay ang Panginoon. So, nabubuhay tayo dito, hindi lang para kumain, matulog, magtrabaho, mangarap, bumili nito, bumili niyan, kundi para tayo ay magtrabaho. Makamtan natin yung buhay na walang hanggan na yan. Kasi mga kapatid, huwag tayong papakampante. It doesn't mean na naglilingkod na ako kay Lord ng 3 taon, 5 taon, 1 dekada, 20 taon. Hindi basihan ng Diyos yan. Sapagkat hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kahit ako, araw-araw ko nag-Facebook Live, hindi pa rin ako sigurado na sa langit ako pupunta. Bakit ko ito nasabi? Kasi pwede akong magbago. Pwede mamaya, bukas, pwede akong maging masama. Amen? Kasi ang tinitingnan ng Diyos, kung ano ka ngayon. Kaya nga itinuturing natin dapat ang bawat araw na last day para we have to do our best for the glory of the Lord. Dapat lahat ng ginagawa natin para kay Lord. Inahahandog natin sa Kanya. Kaya maglalaba ka, magluluto, mamamalengke, pumunta ka ng office, nag-aalaga ka ng magulang mo, ng anak mo, gawin mo lahat yan for the glory of the Lord. Yung para bang hindi ka sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. Kasi pag ganyan ang mindset natin, gagawa ka pa ba ng masama sa kapwa mo? Mumurahin mo pa ba yung asawa mo? Kung titingnan mo ang mukha ni Kristo, kung makikita mo ang mukha niya kay Kristo, na kapag may lalapit pa sa yung pulubi, hindi mo ba bibigyan? Dapat mo makita na yung pulubi nag-aanyong Kristo lang. Di po ba? Nagbabalat kayo na si Kristo. Ganun po dapat ang mindset natin. Amen? So, nabanggit dito ng Panginoong Jesus, magdala ng apoy sa lupa. Ano bang apoy yun? So, yung apoy po, alam naman natin bilang mga tao, ginagamit natin sa pagluluto. Yung apoy, saan pa natin ginagamit yan? Maraming pinagagamitan ng apoy. At
Very useful ang apoy sa atin sa pang-araw-araw nating gawain. Lalo na siguro kung yung lutuan mo digaas. Apoy yan. Yung posporo, pag sinindihan mo, may apoy. Apoy. Ayun, apoy. Yung impyerno. Nako. Apoy yan. Napakalaking apoy niyan. Amen. At alam natin na kapag tayo talagang pasaway, nakakilala na sa Diyos, pasaway pa rin, nakahanda sa atin ng napakalawak na dagatang apoy na kung saan hindi namamatay araw at gabi. Ay, grabe yung apoy na yan, ha? Kumbaga, yun nga lang mainit nagre-reklamo tayo yung pa kayang dagatang apoy. Amen. Pero, ang sinasabi po ng Panginoon na may dala siyang apoy nung siya ay nagpunta rito o nagkatawang tao, nangaral dito sa ating mundo, ay tinatawag na yung ating apoy, alam mo yung ating faith, yung ating pananampalataya, kinakamusta ni Lord ngayon yan. Naglalagablab ba yung apoy ng pananampalataya natin sa Kanya? Naglalagablab ba yung pag-ibig ng apoy natin sa Kanya? Kasi, kumbaga sa kandila, kapag sinindihan mo yung kandila, hindi ba habang sisindihan, no? Habang tumatagal, nauupos yan, paliit ng paliit. Parang faith din natin. Kailangan lagi siyang nakasindi, naglalagablab. O kaya, kung mag-asawa kayo, pareho kayo may kandila o may apoy ng pananampalataya, kapag nakikita mong nanghihina yung partner mo sa kanyang faith, at ikaw ay naglalagablab, pwede mong ibigay sa kanya yung apoy para mabuhay uli yung kanyang apoy ng pagmamahal sa Diyos. Amen? At, of course, binanggit din naman ng Panginoong Hesus sa kanyang mga salita, yung tungkol sa pagsubok. Kaya kung ano man yung mga pagsubok na meron tayo ngayon, ituring natin yan na apoy na dinadalisay. Sapagkat, ang ating pananampalataya ay parang ginto na dinadalisay ng apoy. Para yung mga marurumi, yung mga hindi magandang nakakapit doon sa ginto, pag dinalisay yan ng apoy, magiging pure yan. Ayan. Ang ganda ng dala ni Lord, no? Apoy. Gusto niya kasi si Jesus Christ, full of siya full of apoy siya Talagang naglalagablab siya Talagang, kahit alam niya na siya hindi mamumuhay na parang hari sa mundo, pero yung apoy ng kanyang pag-ibig at pagsunod sa kalooban ng Ama sa Langit, dinala niya yan sa puso niya at dinala niya yan dito nung siya nagkatawang tao. Kaya lahat ng ginagawa niya, talagang nag-aapoy siya, nagliliwanag. Yung pa isa, no? Yung pag-aapoy, nagbibigay yan ng liwanag. Kaya pag nasa dilim ka at nagsindi ka ng apoy, ay, nakikita mo yung dadaanan mo, nakikita mo yung kukunin mo. Subukan mong walang liwanag ng apoy. Maliligaw tayo, mahuhulog tayo, mababangga tayo. Amen? Kaya ang gusto ng Panginoon, sa pakikinig natin ng mabuting balita, dapat nag-aapoy yung ating puso. Naiintindihan naman natin ang mga kapatid natin na hindi talaga sila nag-aapoy. O kaya minsan kahit nag-aapoy, aandap-andap. Alam mo yung patay sindi? Parang Christmas tree. Yung apoy ng kanilang faith. Amen? Pero kung tayo nandoon na nagniningas na yung apoy natin, panatilihin natin yun hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Amen? Sabi nga rito, may isang bautismo pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Tayo po ay binautismuhan sa tubig. Kamukha ni Juan Bautista, di po ba? Nagbabautismo siya sa tubig. Binautismuhan nga niya si Jesus Christ sa Ilog Jordan. Pero meron pang mas mahalaga doon. Tayo kasi bilang mga Katoliko, maliit pa lang ang bata, ang anak natin, talagang baptism, isa sa mga sakramento ng ating pananampalataya. Pero alam naman natin wala pa tayong malay. Diba? Hindi natin alam na
nung baby pala ako, ganito ginawa sa akin. Nakikita na lang natin sa mga pictures, o kaya mga kwento ng nanay natin, na, oh, ito, bininyagan ka, oh, no, ganito, no, 100 yung ninang mo, tsaka ninong, no. Uso ngayon, dami ninong, tsaka ninang, no. Ayun. So, wala tayong malay nun. Baby pa talaga tayo, no? Walang bahid, kasalanan, talagang hindi pa alam gumawa ng masama. So, kailangan pa natin ng isang bautismo, which is yun nga, baptism of the Holy Spirit. O, kung naka-attend na kayo ng, yung, di ba, sa Holy Spirit, yung CLSS po ba yun? Life in Spirit Seminar, Catholic basta Life Spirit Seminar po yan. Actually, nakapag-ano po ako dun eh. Noon, preach po ako sa topic na God's Love. Tatandaan ko pa yan. That was way back medyo matagal na rin, pero alam ko lang natoka sa akin is God's love. At napakagandang i-share ang God's love. Talaga unconditional love ng God. So, ang Panginoong Jesus talagang andun yung pag-aapoy na sa kanyang puso na mangyari na. Matupad na. Yung talagang mission niya. Yung ialay ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Nung mamatay siya at mabuhay na muli. Sapagkat nung mabuhay na muli, ang Panginoong Jesus, tagumpay na. Meron tayong victory. Meron na tayong victory. Kaya huwag natin sasabihin na, ay, may problema ako ngayon, may sakit ako, hiwalay kami ng asawa ko, ganito. Yan ba ang anak ng Diyos na nagtagumpay? No. Ano man ang nararanasan nating pagsubok ngayon, naiintindihan niya ng Diyos. Kasi pinagdaanan din ni Kristo ang mga nararamdaman natin. O halimbawa, ano ba yung mga nararamdaman niya? Yung paghuhusga, panlilibak, pagsasalita sa kanya ng mga hindi magaganda, yung lagi gusto siyang masilo. Hindi nga siya exempted sa mga ganun eh. Sa mga paghuhusga. Tayo pa kaya na makasalanan? Amen? Kaya nga napakagandang tularan ang karakter ng Panginoong Jesus. Kaya nga siya nagkatawang tao para maramdaman niya ano ba yung buhay ng tao, ano ba yung nararamdaman niya, para nakaka-relate siya. Although alam na niya yun, pero andun eh. Sinakripisyo niya yung sarili niya eh. Pwede naman siyang huwag sumunod sa kalooban ng Diyos, pero ginawa niya eh. Ganun niya tayo kamahal. Amen? So, ito yung magandang part eh. Yung sa verse 51. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkabahabahagi. Amen. Teka muna, parang contrast yata. Parang magkalaban yata. Ang alam natin, Jesus Christ is the Prince of Peace. Si Jesus ay prinsipe ng kapayapaan. Ang alam natin, nag-iwan ang Panginoong Jesus ng gabay sa atin nung umakyat siya sa langit. At ang iniwan niya ay ang banal na Espiritu. Grabe ang love ni Lord sa atin. Pagkatapos siya ibigay ang kanyang buhay at nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Hindi siya papayag na, itong generation na to, hindi pwedeng wala akong iwan na patnubay dito. Which is yung Holy Spirit. Hindi man tayo pinalad na mabuhay sa panahon ng Panginoong Jesus na kung saan may nakakita sa kanyang mga alagad, mga tao na tawag dito mga tao na nakakita ng kanyang mga himala, pagpapagaling ng mga may sakit, ng pagkakasaot ng mga naalihan ng demonyo, pagbuhay ng mga patay. Kung alam tayo sa panahon na yon, mapalad pa rin tayo sa panahon na ito. Alam niyo kung bakit? Oo, swerte siguro kung nandoon ako, no? Tapos nakikita ko, nagpapagaling ng Panginoong Jesus, nangangarap. Di ba sarap siguro makinig, no? Pero sinasabi ng Diyos sa atin, sa oras na ito, mas mapalad tayo sa henerasyon natin. Sapagkat noon, hindi pa hayag ng lubusan
ang pagpapakilala ng Panginoong Hesus. Kumbaga, ngayong panahon natin to, nagganap na ang lahat. Alam na natin na, ay, nagkatawang tao siya, nangaral siya, namatay siya, nabuhay na muli, para sa atin. Alam mo yung parang nanood ka ng pelikula, mula umpisa hanggang muli, hindi pa pagkatapos alam mo na kung paano ikwento. Unlike nung nanood ka ng pelikula na hinto ka sa gitna, hindi mo alam kung ano susunod. Ganun tayo kapalad eh. Alam na natin eh. Open book na ang Bible. Alam na natin yung mga dapat natin gawin, kung ano may pagsubok natin. Open na. Kaya mapalad tayo eh. Susunod na lang tayo. Hindi na tayo yung nag-offer ng life sa cross. We never did that. Ginawa niya ng Panginoon. Kasi siya lang naman talaga makakagawa niyan eh. Siya lang yung kordero ng Diyos eh. Walang bayad kasalanan. So, sa atin naman ngayon, andyan na. Kumbaga sa pagpasok sa eskwela, halika, pasok ka sa school. Ito yung examination ha. Ito sagot. Kopyahin mo na lang. Kopyahin mo na lang. So, ganun dapat ang ginagawa natin mga mananampalataya. Sumusunod kasi may instruction eh. Hindi na tayo nangangapa sa dilim. Amen? Kaya nga ito sa gospel, sinasabi ng Panginoon na hindi daw kapayapaan yung kanyang binibigay, kundi division, pagkabahabahagi. Ituloy natin ha. So, sa verse 52, mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay magbabahabahagi. 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Amen? Kamusta na ba ang family natin ngayon? Yung ating physical family ha? Kasi dapat meron din tayong God's family. Kasi magkaiba yun eh. In a way, physical family, mas concerned tayo sa mga material, emotional, na pangangailangan nating pamilya. Unlike God's family, mas concerned tayo sa spiritual relationship natin kay God. Si God yung God the Father yung ating master, siya yung sinusunod natin. Hindi ka mukha sa physical family. Usually, ang tatay natin, ang head of the family, ang nanay ang ilaw ng tahanan, ang mga anak ang, di po ba? So, kung magkakaroon ng division, paano na lang? Nangyayari na ngayon yun. Amen? Bakit kaya sa family, inaano ni Lord na nag-uumpisa yung division na yan? Kasi po, ang target ng Diablo, mag-asawa. After na mag-asawa, kasama nila yung mga anak, family na yan. Basic institution, family. Ano man ang meron sa isang pamilya, kung naging mabuti o masama yung mga magulang, magre-reflect yan. Pwede yan ma-acquire ng kanilang mga anak. Sa family natin, kapag lumabas yung isa sa family natin, like mga anak, ikaw, mapupunta ka na sa pamayanan. Amen? Andun ka na. Lalabas ka na eh. Siyempre, kung ano yung ugali mo sa pamilya mo, pwede mo yung ilabas sa bahay, labas ng bahay. And the worst, naidala ka na nga masamang ugali, madadagdagan ka pa ng masamang ugali doon naman sa environment. Yung mga iba't ibang tao naman na makakasalamuha mo. Amen? Kaya nga, mahalaga, ang sabi ng Panginoon, palakihin ang mga anak sa aral ng Diyos. At yan ang kinakapos ang mga magulang sa panahon na ito. They're more thinking about saan kaya ko pag-aaralin ng mga anak ko? Ano kaya yung pagkain ihanda ko sa kanya ngayon? More of material things. Which is hindi naman masama. Okay naman yun eh. But we have to know the purpose of our lives here on earth. God first. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Buong puso, isip, lakas, kaluluwa. Kaso, umagang-umaga pa lang, marami ng kahati si Lord sa puso natin. Amen? Ano pa yun? Ano yung unang kahati ni Lord? Problema. Imbis sa pagising sa umaga, hindi pa dinidilat ang mata, diwa pa lang, thank you Lord. Hindi pagising mo sa umaga, ano pa yan? Trabaho na naman. Pag wala naman trabaho, wala po akong trabaho, Lord, tulungan niyo ako. Pag may trabaho, reklamo ng reklamo. O pagising sa umaga, nakasimangot. Imbis na ngumitit,
Oy, isa ka na sa pinindot ni Lord na magising. Amen? Kaya magkakaroon talaga tayo ng division eh. Kasi, kung halimbawa, 5 kayo sa family, nanay, tatay, 3 anak, pare-pareho kayo hindi nakakilala sa Panginoon. Eh, dumating yung time, nakakilala sa Panginoon yung nanay. Eh, syempre yung nanay, una niyang isi-share si Kristo sa asawa niya. O kung halimbawa na, kung na-convince niya yung asawa niya, eh, syempre yung mag-asawa, i-spread nila yung love ni Lord sa mga anak nila. Amen? Eh, paano kung halimbawa itong isang family na to, puro sila Catholic. Eh, yung isang anak nila, nagsabadista. Yung isa, nag-iglesia. Yung isa, Jehovah. Tapos yung mag-asawa, Katoliko. Anong klaseng yun? Pananampalataya. Chapsuy. Ang gulo, no? Ikaw, Katoliko, naniniwala ka sa mga santo na hindi naman natin sila ang sinasamba natin, kundi nandun lang yung faith natin, representation lang yun. Kasi, tao pa tayo eh. Nakakita pa tayo eh. Diba? Dadaan yung kotse mo sa simbahan. Di ba nagsa-sign of the cross ka? Eh kung dumaan yung kotse mo, wala kang nakitang simbahan. Hindi ka minsan ma-remind na there's God. Amen? So, nagkakaroon ng division. So, ang mangyayari yan, pagka araw ng, may kanya-kanya silang araw ng pagsamba. Yung mag-asawa, Katoliko, Linggo. Yung Jehovah, o yung Sabadista, tuwing Sabado, yung Jehovah magkaiba ng araw. Biro mo, doon pa lang, paglabas ng bahay, para sumamba sa Diyos, magpasalamat sa Diyos, divided na sila. Ayaw ng Panginoon yun, di ba? Pero sabi ng Panginoon, kailangan mangyari yun. At nangyayari nga sa atin yung ganung sitwasyon, na yung 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Kaya kung halimbawa, yung 2, Katoliko, yung 3, magkakaiba ng relihiyon, talaga divided sila. Sinasabi nga ng iba na, wala naman yun sa religion eh, nasa relasyon niya sa Diyos. Kapatid, tama naman na talagang kahit anong kinabibilangan mo, relasyon pa rin talaga sa Diyos ay importante. Amen? Yung puso natin. Hindi naman tayo haharap sa pag-husga, sasabihin, Lord, Catholic ako, hello. Lord, Jehovah ako, hello. Hindi naman gano'n, di po ba? Pero mahalaga na may bilangan tayo na relihiyon na magtuturo sa atin ng tama. Kasi sa panahon na ito, maraming maglalabasan ng mga iba't ibang propeta eh. Nasasabihin na ako'y sugo ng Diyos, ako'y ng Diyos, gagawa ko ng himala. Kaya binibigyan tayo ng paalala ng Panginoon na mag-ingat tayo. Kasi madidivide tayo sa faith pa lang eh. Pero mo, imagine mo sa isang pamilya, magdedebase sila na nasabihin ng nanay, tatay, alika na, dasal na tayo. Nandun may image ni Jesus Christ. Sasabihin ng mga anak, hindi po kami dyan kasi ganito po yung turo sa amin. Amen? Nagkakaiba sa turo. Pero, isa lang ang Diyos na sinasamba. Eh, yung iba nga, hindi naniniwala sa Trinity eh. Ang pinaniwalaan nila, diretso ka na sa Ama. Ba't meron pang Jesus Christ? Ba't ako dadaan kay Jesus Christ? Ayun ang Diyos Ama. Eh, hindi yan ang paniniwala natin. Sa faith natin as Catholic, napakahalaga ng role ni Jesus Christ sa buhay natin. Huwag natin kakalimutan na 3 persona sa isang Diyos. May kanya-kanya silang gawain. Ang Diyos Ama, siya yung ating Creator. Si Jesus Christ, siya ang ating Savior. At ang Holy Spirit, siya yung ating patnubay. Pero isa lang sila. Huwag tayo malito. Baka akala natin, pray muna ako kay Holy Spirit. Ay, mamaya pray ako kay Jesus Christ. Isa lang yan. Dahil mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabing, ako at ang Ama ay iisa. Amen? Iisa. So, division. So, yun na yun, minsan yung religion. Ano pa? Sabi dito, ipagpatuloy natin sa verse 53. Maglalaban-laban ang ama at anak na lalaki, ang ina at anak na babae, at gayon din ang biyen ng babae at madugang na babae. Naku Lord, hindi lang ama sa anak na lalaki, hindi lang eh. Marami ngayong laban-laban. Yung isang best friend mo, ngayon kaaway mo na,
Kapitbahay mo, dati nagbibigayan kayo ng spaghetti, ngayon kaaway mo na, kasi chinismis ka. Marami ngayon naglalaban-laban, hindi lang within the family. Marami. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Diablo. Ang gusto ng Diablo, sirain, wasakin, patayin ang relasyon natin. Why? Because inggit na inggit ng Diablo sa atin. Sabi siguro ng Diablo, teka, oo, makasalanan ako. Masama ako. Demonyo ako. Pero teka mo nga, itong mga nilikha mo, masama din to eh. Isa nga dyan, pumapatay, ang pinatay sariling asawa. O yung isa nga dyan, nagmasakir eh. O yung isa nga dyan, bumaril na lang ng walang kamalay-malay. Yung isa dyan, sarili niya, anak, ni-rape niya. Mas kademonyohan niya na. Bakit ganon? Sila nakakalapit sa'yo, ako hindi. Eh, hindi ba talaga siya makakalapit at hindi siya, wala pa ako kitang demonyong nagsisi. Hindi niya gagawin yun because of his pride. Eh, naman ang dahilan kung bakit siya naparusahan dahil sa kanyang pride. At yung pride ng Diablo, yan ang ipinatanim niya sa bawat isa para magkaroon tayo ng division. Yung pride. Eh, kabaliktaran naman eh. Ang itinuturo sa atin ng Panginoon eh. Humility. Humility. Kasi, sa mag-asawa lang, kung walang humility, eh talagang lagi sila mag-aaway. Amen? So, naranasan mo na bang magkagalit kayo ng anak mong babae? Magtalo kayo ng anak mong lalaki? Yung biyenan mo, kamusta na? Inaway mo ba? O mahal mo? O yung manugang mo, kamusta? Kasundo mo ba? O nag-aaway kayo? Amen? Minsan, hindi pa faith yung pinag-aawayan eh. Parang minsan naisip ko, buti pa faith na lang pag-awayan nyo, at least tungkol kay Lord eh. Eh ngayon, ang mga pinag-aawayan, minsan, nasaan yung kawali, nasaan yung kaldero, petty things, mga small things, pinag-aawayan. Hindi nag-uusap. Hindi mo ko binayaran ng utang. Amen. Hanggang pagrabi na yung pag-aaway eh. Ay, nangangalun niya, nagnanakaw. Amen. Nagkaroon na ng division. Nung dating magkaibigan ng 10 taon, apay isang beses lang na nakapagsalita yung kanyang kaibigan, best friend niya na hindi maganda. Wala na. Sarado na. Oh, solera tayo ng kandila. Ibang social media, ibang kumilo si Satanas. Nagaan yung anghel, pero, demonyo. Nagaan yung maamong tupa, pero asong gubat. Bakit ko nasabi yan? Sa social media lang, nagkakaroon tayo ng division eh. Sa messenger, ay, halimbawa, nagkainisan kayo ng kaibigan mo, hindi, magchat-chat ka, no? Ang gusto mo, mag-sorry sa kanya. Pero, yung pag-chat mo, yung pagka-type mo, parang nakapitalize mo lahat. Alam naman natin, pag nagta-type tayo sa messenger, puro capital letter, ibig sabihin yung galit ka. Kaya huwag kayo magta-type na puro capital letter. Kasi ibig sabihin yung galit ka. Kaya nga may emoji eh. Yung sa bawat sentence mo, minsan kailangan mo ng emoji. Kasi yun ang expression ng feelings mo. Para maramdaman niya na, ay, happy siya, sad siya, galit siya, natutuwa siya. Amen? Kasi pag walang ganon, yung nagbabasa mismo ang magbibigay ng emoji dyan o ng emotional feelings. Amen? Kasi wala namang feelings ang chat eh pag natanggap mo eh. Kung paano mo binasa at paano mo binigyan ng interpretasyon, doon kayo magkakaroon ng division. Magkaiba, sabi mo, hindi naman yung ibig ko sabihin eh. Hindi, ito ibig ko sabihin. Eh paano kung hindi na mag-chat back yung kausap mo? Diba? Nagkaroon kayo ng Cold War. Na-divide yung inyong relasyon. Hindi mo alam eh. Galit-galit na pala kayo. Kaya mag-iingat tayo sa kasi kahit sa chat lang o pagpo-post sa Facebook, pwede tayong mapalayo sa mga taong akala natin eh na titiwala sa atin, mahal tayo. Kasi alam niyo po, ibang klase ang salita eh. Ang salita, once na nabitibo mo na yan, hindi mo na yung mabawi. Nakakasakit yan ng damdamin, tagos hanggang kaluluwa. Kaya nga pag galit ka, huwag ka magsalita. Tumahimik ka. Kasi mahirap magsalita. Kapag galit, cha-cha-cha-cha-cha. Amen? Eh kung nakalala ka na sa Panginoon at nagtatalo kayo ng asawa mo, maita ulo niya, tumahimik-tahimik ka na. At pagka maayos na ang kanyang pakiramdam, emosyon, tsaka siya kausapin. Mahirap din mag-decide kapag galit ka. Kaya nga, di ba, may mga ibang nagpapakamatay. Kailangan, hilumi na, ano muna tayo? Relax muna. Kasi nagkakaroon tayo ng division eh.
Amen. Pero ang pinakamahirap na division, hindi lang yung sa pamilya, hindi lang yung sa relihiyon, hindi lang yung sa biyan ng babae, sa mga tao, division kahit sabihin natin sa trabaho, sa material na bagay. Ang pinakamahirap na division na nararanasan natin ngayon yung division natin sa relasyon natin sa Diyos. Nadi-divide tayo, lumalayo tayo. The worst, hindi lang tayo nadi-divide, yung bang napapahiwalay na, nawawala na. Ba't ko nasabi? Kasi, ganito po ang nangyayari, kaya hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng division sa faith natin kay God, kasi, ito yung will ni Lord eh. Ito yung God's will. May free will tayo. So, hindi siya nagkakaisa. Kaya nagkakaroon ng division. Hindi ka makasunod sa kalooban ng Diyos, kaya, since nadi-divide ka, sa sinasabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kaaway, doon lang, magkakaroon na ng division. Teka muna, Lord, ibigin ko yan, siya may kasalanan eh. Ibigin ko yan, ang sama ng ginawa sa akin. Sabi ni Lord, patawarin mo, pagdasal mo, hayaan mo nga ako magparusa, ibalato mo na sa akin yan, ako na maghuhusga. Wala eh. But once ini-insist natin ang ating free will, na di-divide tayo, napapalayo tayo sa Diyos. Amen? Kaya napakahirap. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang apoy na dala niya para pag-alabin ang faith natin. Yung sinasabi niya na hindi kapayapaan, kundi pagkabahabahagi, actually, nangyayari yan ngayon, pero syempre, alam natin na still Jesus Christ is a Prince of Peace. Kasi once na natanggap na natin siya, alam mo yon, magugulo tayo. Magugulo tayo. Alam mo, kasi naranasan ko yan eh. At alam ko naranasan mo din. Yung bang tipong, galing ka sa ganitong kasalanan, sarap na sarap ka sa kasalanan na nagmumura, nakikipag-away, naglalasing, nakikipagbarkada, nag-aadik-adik dyan. Yan yung mga kasalanang Diyos pa din natin ginagawa, no? Pagkatapos bigla mo tatagabi si Kristo, ano sa palagay mo mangyayari sa sarili mo? Magugulo ka. Magugulo yung isip natin. Kasi gusto mo halimbawa na sigarilyo, pero hindi mo na pwedeng i-take yan eh. Kasi ayaw ni Kristo yan eh. Because our body is a temple of the Holy Spirit. Di magugulo ka ngayon. Ano ba, susundin ko ba ito? Natataranta na yung katamang lupa mo eh. Hinahanap mo na yung sigarilyo eh. Nakakaroon ng division. Pero kailangan maputol yung division na yan. Kailangan pag nakipagkaisa tayo kay Kristo, mamimili lang tayo ng mabuti at masama. We cannot be sa center. Kasi ayaw ni Lord ng maligamgam na pananampalataya. Ayaw niya yung balimbing. Gusto ni God, sa kanya ka. Kung sa demonyo ka, huwag kayong sa gigitna ka. Yung bang weather lang. Depende lang sa sitwasyon yung pagiging mabait mo o pagiging masama mo. Amen? So, nagugulo tayo. Ginigive off natin yung ating mga kasalanan. Natural, nagugulo tayo kasi pinapasok na tayo ng Holy Spirit eh. Pinapasok na tayo ng kapayapaan eh. Kaya, huwag ka magtaka na kung kailan ka lumapit kay God, tsaka ka naman parang maraming pagsubok, tsaka nagkasakit, saka ganito. Syempre, kahit ang mga tao hindi pa tumatanggap sa Diyos, gawa ng mga kasalanan, natural, may consequences ang mga bagay na yan. Halimbawa, hindi palaga si Jesus Christ ang number 1 sa buhay mo. Nabubuhay ka sa kasalanan. Sige, baga pala, nakakatatlong stick na ng sigarilyo. 4, 5. Tapos maya-maya, linggo-linggo, nag-iinom kasama yung barkada. Maya-maya, mayroong babae. Ng babae, may asawa. O maya-maya, panay-taya sa loto. Imbis na yung 20 pesos, ibigay sa nangangailangan. Itinataya sa loto, sa wedding, na kapag natalo, sayang, pera na, naging bato pa. Alam mo yun, yung mga ganong gawain, maraming kasalanan, iba't ibang kasalanan. Pagkatapos natanggapin mo ang Panginoong Jesus, divide. Madi-divide tayo sapagkat lalayo na tayo sa kasalanan. Dinidivide na tayo. Kaya talagang magulo, nawawala yung peace natin sa mga physical na kasalanan na ginagawa natin. Pero ang offer naman ni Lord na kapag iniwanan natin yung mga kasalanan na yan, saka natin mararanasan yung presence ng fruit of the Holy Spirit, which is the peace, the joy, the love, the self-control. Naku,
Self-control, dyan tayo talagang nahihirapan. Pero walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Meron na ako ditong guest preacher Kasi ito pong Word of God, Daily Gospel, araw-araw po talaga ako yung pinaka-host. Pero nag-i-invite din po ako ng mga preachers sa buong Pilipinas, o minsan sa ibang bansa nagagamitin ng Diyos para siya naman yung ibibigay ko naman sa kanya yung turn para siya mag-reflect. Ako mag-host lang. Pero syempre, depende yun sa kanilang schedule. Kung available sila sa schedule na yun, saka ko sila ipinapasok. Kamukha mamayang gabi, August 27 na ngayon, mamayang gabi, inayahan kayo ng Diyos. Alas 6 ng gabi, si Brother Jack Munag, isang Katoliko din yan, siya naman yung gagamitin ng Diyos sa Gospel Today, Friday Gospel. So, iba-iba yan, no? So, pag wala akong guest, ako talaga ang ginagamit ng Panginoon. So, yun nga ang sinasabi ko, division. Magugulo tayo. Dahil kasi nga, iniiwan na natin. Sabi siguro ng Diablo, teka, barkada kita dati, bakit ngayon iwan mo na ako? Dati, party-party ka lang dyan, Dati, irresponsible ka lang, tatamad-tamad ka lang, Dati, ganyan ka, Ngayon, pinakikikristo ka na, lumalapit ka na, hindi kita tatantanan, Nakuha na si Mike Enriquez, pero hindi pa rin ako tatantanan. Nandito pa rin ako, sabi ng Diablo, hindi kita tatantanan talaga. Kaya hindi nakakapagtaka na kapag tayo ay nasa Panginoon na, sinuko na natin ating buhay, mas lalo tayong binabantayan ng Diablo. Para siyang leon na aatu-atungan, nag-aabang na siya ng perfect timing para tayo ay lapain. Pero subukan mong bumalik sa dati mong kasalanan, di ka niya guguluhin. Gumagawa ka na ng kasalanan, guluhin ka pa ba niya? Ikaw na bahala dyan, ay hanggang sa maging worse ka. Kaya hindi nakakapagtaka yan. Pero once na napagtagumpayan natin yan, sa tulong ng Diyos, kasi hindi natin kaya mag-isa. Kasi ang inspirasyon natin, Panginoon, Lord, gagawin ko to. Lord, hindi na po ako magsusugal. Lord, magsisimba na po ako. Sa tulong po nyo, please tulungan po nyo ako. Hindi po talaga ako magagawa kung sa sarili ko lang. Kasi kung sa sarili ko lang, marami po akong tawag ng laman. Minsan sa simpleng chichirya lang, junk food Hindi natin mapigilan ang ating katawang lupa pinakain natin. Which is, ano bang napala natin? Kaya nga pag napupunta ako sa grocery, at di ba mayroong section doon ng junk food? Sabi ko, ito ang section ng basura sa katawan. Bibigyan mo ng pera, yung pera na ipinagkatiwala sa'yo ng Diyos, tapos kakainin mo yung chichirya, which is, alam naman natin na purong preservative lang, basura. Kaya nga, junk food Ano ba sa Tagalog ang junk food? Basura na pagkain. Our body is a temple of Holy Spirit. Dapat mga masusustansya ang kinakain natin. Ngayon, pagka kakain ng mga junk food, mga puro preservative na pagkain, tapos magtataka, may sakit na cancer, may sakit na ganito, may sakit na ganyan. Kasalanan natin yan Inaabuso natin ng free will na ibigay sa atin ng Diyos sa atin. Amen? Nadi-divide din tayo nun. Gusto ko to, Lord Amen? Gusto ko to, Lord. Galit ako sa Kanya Ano bang, hanggat wala akong ginagawang masama. Ganyan ang mga katwiran ng mga tao, Kaya ang kasalanan ngayon, grabe na This generation is evil generation. Bakit? Yung panahon ni Noah ginunaw ang mundo dahil nanginayang ang Diyos, pagkapabanili ka ang tao, napakasama. Mas lalo na ngayon, high-tech na ang kasamaan, pindot-pindot lang, makakagawa ka na ng kasalanan. Diba? Yung mga pornography, may mga gumagawa ng ganyan, tapos pinupost nila. Ibang klase, dipindot na ito nagagawa ng Diablo yan, dapat gawin din natin. I-viral natin ang mabuting balita panlaban sa Kanya. For the glory of the Lord. Amen? At ito pa, meron pa pala itatanong sa atin ang Panginoon. Para hindi tayo magkaroon ng pagkabahabahagi sa ating family, sa ating kaibigan, sa ibang tao, at magkaroon ng apoy na umaalab sa ating puso is ang tanong ni Lord. Pakisagot. Pakisagot, Sister Yana Piplete.
comment mo ha, tatanungin kita, pero meron ding ibang nanonood. Good morning, Brother Edwin Jeronimo. Sino ba ang isa? Isa lang ha, hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng tatlo. Sino ba ang isa na tao na mahal na mahal na mahal mo? Asawa mo ba? Anak mo ba? Tatay mo ba? Nanay mo ba? Best friend mo ba? Basta isa lang. Isang tao lang. Okay. Ako sasagot ako ha. Kung tatanungin ako ni Lord, sino ba yung kaisa-isang tao na mahal na mahal na mahal na mahal ko? Pwede kong sabihin, anak ko. Bakit? Usually, ganyan ang sagot ng mga nanay. Anak ko. Siyempre, galing siya sa akin eh. Dugot laman ko siya eh. Ako yung nagbuwis ng buhay sa kanya eh. Para isilang ko siya eh. Hindi naman talaga madali ang panganganak. Nasabi nga yung paa mo nasa isang hukay. Naibibigay ko po itong example na ito para makarelate tayo kung ano ba yung talagang apoy at bakit tayo nagkakaroon ng division. Pero hindi po anak. Hindi po anak ang pipiliin ko. Kung may kaisa-isang tao na mahal na mahal ko, o halimbawa sabihin ni Lord, magbigay ka sa akin isang tao na gusto mo mapunta sa langit. Isa lang. Which is yung asawa ko. Bakit? Yung asawa ko kasi bago pa dumating sa buhay ko ang mga anak ko, siya yung nauna. Siya yung ginamit ng Diyos para magkaroon ako ng mga anak. At alam naman natin na darating ang panahon ng ating mga anak na magkakaroon ng sariling pamilya. Iiwan tayo. Iiwan in a way na magsasama sila ng kanyang family nila. Pero syempre, andun pa rin sila bilang mga anak. O tayo nandun pa rin bilang mga magulang. So, pag nag-separate na sila at nangyayari naman yan, malay mo, may anak ka, yung ibang anak mo nasa Switzerland, yung iba nasa Australia, iba nasa Pilipinas. So, ano mangyayari sa inyo sa pagtanda mag-asawa? Kayong dalawa. O kung wala ka ng asawa, ikaw na lang mag-isa. So, asawa ko. Kasi, nung kinasal kami, ang promise namin kay God, commitment namin kay God, hindi sa tao kay God, na magsasama kami sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, hanggat kamatayan lamang ang makapaghiwalay sa amin. Yes, sa panahon na ito, ang daming divorce sa ibang bansa. Salamat sa Diyos, wala pa sa Pilipinas. Pero marami pa rin mga tao na gustong isulong ang divorce sa Pilipinas. Bakit? Di magkasundo. Kaaway lagi. Kaysa makita ng mga anak na nag-aaway lagi, malalaw tayo. Yun ba ang ikinasal sa simbahan? Yun ba yung pangako? Kaya nga yung mga nauuso ngayon na kinakasal na gumagawa sila ng mga love notes at sinasabi ng ikinakasal na, di ba nagbabasa sila ng mga love notes nila sa harap ng mga tao, no? Mahal kong asawa, mga pangasawa, mahal kita, naalala mo ba nung nagre-revenge pa yan ng nakaraan nung nililigawan pa lang kita, sinusumpa ko, nilibigit at wala, di ba? Tigil nyo na yan. Tigil nyo na yan. Kung kayo ikakasal, wag na kayong gumawa. Tigil nyo na yan. Wala yung kabuluhan sa harap ng Diyos. Sapagkat ang gusto ng Diyos, hindi salita, kundi gawa. Sapat na ang nakalakayan natin na nakasal, na simple, na yung pangako na sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, hanggang kamatayan. Period. Pangako na natin yan sa Diyos. Hindi yung marami pang palabok. Tapos, pagka nasa isang bubong na, isang bahay na, nagkaroon na ng division. Hindi na. Yung bang tipong nung ikinakasal nagliligawan pala talagang, wow, halos buhati ng babae. Wag lang madisgrasya sa paglalakad. Very gentleman si guy. Para ibigay ng flowers, ng love letters, para sa kanya, yun ang pinakamagandang babae, kaya nga yung pinakasalan niya. Tapos yun nasa isang bubong na, ayun na ang division. Naku, naghihidik ka pala pag natutulog. Ay naku, may body odor ka pala. Ay ganito pala. Ay, ayoko ng pagkain na yan, ba't yun ang niluto mo? Diba? Kasi nagsama ang dalawang tao na magkaibang kinalakihan, nagsama, iba ang pinag-aralan, iba ang paniniwala, iba ang
favorite color, favorite fruits. Parang slambok, no? Tapos magsasama kayo sa isang mga kabataan na nakikinig ngayon. O, pakilakas yung cellphone nyo para marinig nila sa loob ng bahay. O kaya, i-share nyo to para malaman nila na sa mag-asawa pa lang, gustong-gusto na ng Diablo na magkaroon ng division ng mag-asawang ito. Kasi ikinasal sila sa kasal sa pag-ibig eh. Very nag-aapoy ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Tapos nung nandun na, nagsasama na, andyan na, nag-aaway na, nagtatalo na sa pera, nagtatalo na sa kung ano-anong mga bagay. Minsan nga sabi ko sa iyo, kawali lang eh. Hindi mo lang nailagay sa tamang lugar, yung medyas mo hinubad eh. Nagkaaway na eh. Hindi na magkikibuo sa isang araw eh. Division, nawawala yung apoy ng pag-ibig nila sa isa't isa. Amen. So, kung ano man yung pinili niyong tao na mahal nyo, halimbawa, ikaw pinili mo, anak mo, nanay mo, asawa mo. Ito ngayon yung follow-up question ni God. Paano ko namatay yan? Halimbawa, palagay natin, very faithful yung asawa mo sa'yo, namatay. Biro mo, yung mga anak mo, may kanya-kanya ng family, no? Tapos, naging byuda ka pa, may isa ka na lang. Saan ka na? Kung hindi si Lord ang una sa'yo. Amen. Kaya napakahalaga na mag-una tayong mag-apoy ng pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Para pag may mga division, may mga namamatay, may mga nadidiskrasya, may mga pinapatay, may mga nag-aasawang mga anak, hindi tayo nag-iisa. Sapagkat sila ay mga extra blessing lang ni Lord. Si Lord mismo ang dapat nandito sa atin. Yung naglalagablab ang ating pananampalataya sa Kanya. Lalo na sa panahon ng problema. Imbes na namamatay yung apoy ng pananampalataya mo, imbes na nagseseparate kay God, sabihin mo, God, diyan ka muna ha. Ay, dito muna ako sa alak, maglulunod ako ng problema ko dito. Kasi pag may problema, nagkakaroon ng division eh. Hihimulay tayo sa Diyos eh. Imbes na pag may problema, lumalapit tayo sa Kanya, depende tayo sa Kanya mga salita, nakikisa tayo, yung free will natin, dinidivide natin. Amen. Hindi mangyayari yung mga paglaban-laban ng ama at anak na lalaki sa lalaki kung sa umpisa pa lang, sa mag-asawa pa lang, hindi na sila divided. Bagkus, si Kristo ang nasa kalagitnaan nila. The center of their relationship is God. Kasi ang mag-asawa, kapag meron silang pagtatalo, teka muna, etong problema natin, hindi tayo magkasundo ng paniniwala, diretso tayo kay God. Ano pa sabi ng salita ng Diyos? Mag-aaway ba tayo ngayon? Magmumurhan ba tayo? Di ba tayo magkikibuan? Pero ngayon, pagtulog natin hindi tayo gisingin ni Lord. May dala tayong galit. Papatawarin ko ba yung asawa ko nagkasala? Dapat lang. Kasi, ang hindi nagpapatawad sa kapwa, hindi ipapatawarin ng Diyos. Amen? So, the point of the message, isa sa mga message ni Lord sa pagkabahagi at apoy na dinala niya, is yung talagang maintindihan natin na naganap na ang lahat. Yung paghihintay na lang natin ng second coming niya naganap na yung mga lindol, mga sakuna, tagutom, gera ngayon sa Israel. Pero ang pinakamahirap na gera, yung araw-araw nating gera spiritually, spiritual warfare, nagpapatayan yung mga tao doon sa Israel Pero tayo, dito lang sa bahay, andito ka lang pero di mo alam, araw-araw kang dinidigma ng Diablo. Kaya kailangan meron tayong weapon, which is ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Kaya, hindi sinungaling ang Panginoon. Tama ang sinabi niya. Magugulo tayo pag tayo ay sumuko sa Panginoon. Pero ang kapalit naman dun, ang reward naman dun, kapag napagtagumpayan natin lahat yan, ng ating mga kasalanan, sa tulong ng Panginoon, the peace ay mapapasa atin. Amen. Talaga, lalo na sa mag-asawa. Nakakalungkot lang. Siyempre, how many years na ba akong kasal? Magti 28 years na At napakadaming pagsubok ang dumating sa amin.
Pero ako kasi noon, nung dalaga pa ako, sinabi ko sa sarili ko na kahit anong mangyari, mag-away man kami o magbabae siya o ano siya, hindi tayo maghihiwalay. Mag-aaway tayo pero hindi tayo maghihiwalay. Kasi naniniwala pa rin ako, hindi pa ako nakakilala sa Diyos na bahagi ng mga pagsubok, yung ganun, yung talagang gagawin ng diabo lahat para maghiwalay kayo. Which is, nakakalungkot kasi ang tinatamaan yan mga anak eh. Akala nyo lang siguro tanggap ng anak nyo. Ay, anak ha, hiwalay kami ng tatay mo, hindi kami magkasundo. Hindi ba? Kawawang mga anak. Lala silang magawa, lalo na kung maliliit pa mga bata. Pero paglaki niyan, siguro wini-wish niya yan sana na buong pamilya nila. At alam naman natin na sa utos ng Diyos, bawal at kasalanan, actually mortal sin, ang pakikisama sa asawa na hindi mo asawa. Yes, asawa, yan, hiwalay. Ang turo dyan is kailangan magsama kayo pagkasal na kayo. Huwag kayong magkaroon ng premarital sex. Amen. Kaya nga dapat pinapalaki ang mga anak sa aral ng Diyos para yung apoy. Yung apoy, baka ako apoy ko, mas matransfer ko doon sa anak ko. Amen. So, napakahirap na maranasan natin, maramdaman natin na yung apoy hindi natin binibigay sa Panginoon, kundi apoy sa demonyo natin binibigay. Wala natin bigay yung apoy ng pananampalataya natin sa diablo. Marami ng apoy yan eh. Marami ng reserbang apoy yan sa impyerno. Hindi niya kailangan yan. Ang kailangan niya, kaluluwa natin. Amen. Yan ang kailangan ng diablo. Kaya kung ang sagot mo at sinagot mo na ang anak mo ang pinakamahalaga sa'yo, kapatid, dapat ang sagot mo, ang pinakamahalaga sa atin ay ang Panginoon. Kung ano may sagot mo ngayon, second na lang yan. Bawat si Lord, asawa ko, anak ko, magulang ko, kahit anong second siya. Basta una si Lord. Huwag mong gagawin pangalawa si Lord. Huwag mong gagawin huli si Lord. At higit sa lahat, huwag mong aalisin si Lord. Ayun ang masakit to, nawala na si Lord. Amen? Kailangan alam natin para, basta ako, ang mga pagsubok sa buhay ko, nag-aapoy. Yung mga problema na meron tayo, ano lang yan. Part lang yan ng test sa atin. Dinadalisay lang tayo ng Panginoon. Huwag tayong kabahan. Sandalan natin, Panginoon. Kabahan tayo pag wala na si Kristo sa atin. Diyan tayo papasukin ng demonyo. Amen? Kaya ang dinala talaga ng Panginoong Jesus ay apoy sa lupa. Amen? Upang sa ganon patuloy nating maramdaman na hindi nanlalamig si Kristo sa atin. Hindi nanlalamig ang Diyos. Tayo ang nanlalamig sa Kanya. Kaya, ayan, nagbabackslide na. Minsan, di na nakakilala na sa Diyos. Umaalis pa. Na, Katoliko na nga. Gusto pang maging Jehovah. Gusto pang maging iglesia. Amen. Kasi, kailangan babad tayo sa salita ng Diyos para hindi tayo naloloko. Amen. Ang kapangyarihan ng Panginoon hindi natin matatawaran. Kung ano man yung kapangyarihan niya, alam niyo ba yun? Tinatransfer niya sa atin. Kamukha ng ginawa niya sa mga alagad niya. Tinuruan niyang mangaral. Di ba ano bang nangyari sa mga alagad? Nakakapagpalayas ng demonyo. Nakakapaggaling ng may sakit. Tayo din. Kapag tayo ay nasa Panginoon, hindi na tayo ordinaryong tao. Extraordinary na tayo. Bakit? Hindi mo na ginagawa yung mga ginagawa ng taong makamundo Natututo ka na magpagaling ng may sakit. Hindi naman yung physical healing. Anong sakit ang binabanggit dito? Di spiritual illness. Halimbawa, yung anak mo, pinapangaralan mo siya ng salita ng Panginoon. Ang pinapagaling mo sa kanya, yung pagiging tamad niya, pagiging matigas ang ulo. Spiritual yun. Yung mga kagalingan natin, yung nagbalik loob ka sa Diyos, spiritual healing yung akala na lang natin kasi ang Panginoong Hesus nagpapagaling ng physical na kabulagan, kabingihan. Yes, ginagawa niya yun. Kasi gano'n naman ang tao To see is to believe. But for God, to believe is to see. Never mo makikita at mararamdaman ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi mo makikita at tatanggapin si Kristo sa buhay mo.
Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad ang mga naniniwala, kahit hindi pa ako nakita. Amen? Pero kung mabubuhay lang tayo sa social media, tama yung ginagawa ni vlogger, yung sikat na artista, yung gayahin ko na lang yun. Ay, division agad. Yung apoy agad natin. Baka kasing lakas na lang ng apoy ng posporo. Ang gusto ng apoy ng Diyos natin, yung apoy na sasusunog yung buong bukid, buong mall. Ibig sabihin spiritually, yung malaki. Yung nag-aalab, yung tipong nandito yung bahay mo, kitang-kita mo yung apoy dun. Kasi nag-aalab tayo sa Panginoon. Amen? Ang Holy Spirit nag-aapoy yan. Kaya kailangan sa pananalangin natin, come Holy Spirit. Kasi di ba ang Panginoong Jesus nang siya binautismuhan, di ba may bumaba sa kanyang kalapati? Di ba? Apoy ng pananampalataya, apoy ng pag-ibig ng Diyos. Basta mag-aalab lang tayo sa Kanya. At hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon eh. Swerte nga tayo, gising tayo ngayon, sabihin, binibigyan tayo ng pagkakataon na pag-initin yung ating paglilingkod sa Diyos, sa pag-ibig sa Diyos. Lagi tayong may pag-asa. Basta maging ready lang tayo. Kasi itong mga nakaraang gospel, sabi, maging katiwa-tiwala tayong lingkod. Maging handa tayo. Yan, maging handa tayo. Kailan pa tayo magsisisi? Kailan pa natin alisin division natin sa Diyos kung hindi tayo magbabalik loob sa Kanya? Amen? At tayo din ang magsisisi. Ang pagsisisi ay sa huli. Huwag nating hayaan na dumating tayo sa impyerno, pare-pareho, at saka sabihin natin, Lord, ibalik mo na ako sa lupa. Pag-aalabin ko na ang aking pag-ibig sa iyo. Kasi naman ang daming distraction sa mundo eh. May gadgets, may mga kung anong bagay, material na bagay, nakakasilaw, nakakatukso, lalo na ngayon, barangay election, kabataan, mga kapangyarihan, nakakasilaw yan. Pero hindi yan ang pag-aalab na gusto ng Panginoon. Yung ating pag-ibig sa Kanya. Amen? Ganun po. Lagi nating isipin na, Lord, let your will be done. Sa akin pong pananalangin, araw-araw, hindi nawawala po yan yung, Lord, let your will be done. Kasi ganun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Nag-aalab araw-araw ang kanyang pananalangin sa Ama. Kasi lagi kasi sinasabi, Lord, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi kalooban mo. Kaya kahit alam na alam niya na magkakatawang tao siya at parurusahan siya, maapis siya, sabi niya, let your will be done. Napakapalad natin. Sapagkat kung ano ibibigay ng Ama sa anak, ang Panginoong Jesus ibibigay din sa atin. Kapag hindi natin kinahihiya ang Panginoon, hindi din tayo kahihiya ng Panginoon sa harap ng Ama sa langit. Amen? Kaya sana itong gospel na ito, suriin natin sarili. 1 to 10, gaano na kaapoy ang pananampalataya ko sa Diyos. Suriin natin ang ating sarili. Hanggang ngayon ba meron ka pang kaaway? Division pa rin? Nadi-divide pa rin yung damdamin mo? Kailangan hindi mo na ma-divide dyan. Dapat magpagkasundo ka na sa mahal mo sa buhay, nanay mo, tatay mo, kapatid, baka naman senior citizen ka na nga, hanggang ngayon may kagalit ka pa. Ito matanda ka na niya ng paurong. Dapat habang nagkakaedad tayo, mas kumukonti yung kaaway natin. Hindi yung kailan ka nag-senior citizen, dumami. Amen. We should grow spiritually. Spiritual growth. Hindi yung na tumatanda lang tayo sa edad, sa itsura. Kailangan lagi tayong fresh sa spiritual relationship natin kay God. Si Lord ang nagpapaganda sa atin. Si Lord ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon, nangumiti. Amen. Para masasabi natin sa sarili, Lord, hindi na ako divide sa'yo, ha? Nakikisa na ako sa lahat ng gusto mo. Sinusunod ko na po lahat ng gusto mo ayon sa iyong kalooban. Lord, yung apoy ng pananampalataya ko sa iyo, Lord, araw-araw nag-flame, nag-aalab. At hindi lang yung Lord, yung alab na binibigay mo sa akin, isinishare ko sa iba. Which is yun nga sabi ko, share the gospel. Kasi apoy yun eh. The gospel, the word of God, is a fire. Spiritual fire. Dapat itina-transfer natin sa timeline natin. Kung hindi man natin maikwento sa ating mga mahal sa buhay, kung hindi ka pa ready na ipagmalaki ang Panginoon, kailangan yung
Yung apoy natin, nag-uumpisa yan sa pakikinig eh. Pag may naririnig ka, may natututunan ka, kailangan darating ang time, ikaw na magsasalita, ikaw na mag-share. Kasi hindi natin dapat kahiya si Kristo. Amen? Ganun po dapat. Jesus Christ is our fire of our faith. Kumbaga sa lutuan, gas natin yan. Kumbaga sa sasakyan, fuel natin yan. Gasolina natin yan para keep us going. Amen? Ang buhay po natin dito sa mundo ay minsan lang. One time, big time. Kaya magnilay po tayo sa mga nakaraang gospel. Etong kung Facebook live na to, kung kaibigan ko kayo, araw-araw pwede nyo i-replay. Kasi kahit na paulit-ulit yung gospel sa loob ng isang taon, araw-araw naman tayo nagkakasala eh. Kahit alam na natin kasalanan, ginagawa pa rin eh. Kinukulit na nga tayo ng Diyos eh. Ito na nga yung sagot eh. Patawad na nga eh. Tumulong na nga sa kapwa eh. Ayaw pa rin natin. Kaya huwag tayo makukulitan. Huwag tayo makukulitan. Bagkus, maghikayat pa tayo na, uy, alam mo, meron akong napanood na pari sa YouTube, meron akong napanood sa Facebook, Sister Angelica, nag-share ng Everyday Gospel. Manghikayat tayo na yung mga apoy nila wala pag-alabin natin. Tako, grabe. Ang biyaya ng Diyos sa atin yan. Materially, spiritually. Amen. Pangarapin natin na masulat ang ating mga pangalan sa Book of Life or Aklat ng Buhay. Kasi gano'n naman po ang dapat. Amen. Napasarap yata ang message ni Lord, no? So, yun po. Nawa, nabinhian po tayo ng mabuting balita. Kinakamusta ni Lord. Hello? Hello, ang apoy ng pananampalataya. Hello? Wala na bang division? Tinanggal mo na ba? Wala na bang harang? Wala na bang partition? Pwede na bang makiisa ka kay Kristo? Sapagkat sino mo nakiisa kay Kristo, isang bago nang nilalang, wala na ang kanyang dating pagkatao, siya'y bago na, dapat wala ng division. At pag ganito, ang nasagot natin ito, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen. Okay, magkaroon po tayo ng closing prayer. Salamat tayo sa Diyos sa spiritual na pagkain pinagkaloob niya sa atin. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa muli mong pagbibinhi ng iyong mabuting balita. Nananalangin kami, O Lord, na tulungan mo kami mapag-apoy ang aming mga pananampalataya sa iyo. Kung kami man, o may mga kapatid kaming nanghihina sa pananampalataya, ang apoy ng kanilang pananampalataya. In Jesus' name, Lord, bigyan mo po sila ng pag-aalab sa pamamagitan ng iyong mabuting balita. Kung nanghihina man ang apoy dahil sa sakit, bigyan mo sila ng kalakasan, Lord, na higit na mahalaga ang spiritual life, second lang ang physical life. Maraming apoy, iba't ibang apoy ang nawawala sa amin, Lord. Pero ang kapayapaan ay ibig namin makamtan ang mga bunga ng banal na Espiritu. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami. Ikaw ang aming prinsipe ng kapayapaan. Dalangin ko ang bawat pamilya nyo, ang pamilya ni Sister Lucy, Merced, Sister Yana Tiplete, Brother Edwin Jeronimo, at sa lahat ng makakarinig pa ng mabuting balita. Lord, mawala sana ang dibisyon sa mga pamilya nila. Dalangin ko mga ama ng tahanan, inang tahanan, pag-alabin ang pag-ibig ni Kristo sa pamilya. At sa mga hiwalay na asawa, muling pag-alabin ang apoy ng kanilang pagmamahalan dahil mahal ka nila at kalimutan nila ang kanilang mga selfish na mga rason. Lord, dalangin ko ang buong mundo. Ang bansang Israel na nagkakaroon ng digmaan, Lord,
Lord, may division, Panginoon. Ang apoy ay ibang klaseng apoy ang nag-aalab. Galit, maghihiganti, pagpatay. Lord, ang apoy ng pag-ibig, ang apoy ng pagkakaisa, ang apoy na mula sa iyo, Panginoon, sa banal na Espiritu, ay ipagkaloob mo po sa kanila upang matigil na ang gerang to. Pero higit sa lahat, Lord, yung spiritual na gera sa amin, araw-araw, na hinaharap namin sa paglaban sa Diablo, tulungan mo po kami. Lahat ng may sakit, in Jesus' name, kagalingan, ay ipinagkakaloob ng Panginoon. Please, guide, protect, bless the Facebook Live of Word of God. Lord, lagi mo po akong ingatan, physically, spiritually. Gamitin mo akong lingkod. Tayo manalangin, isang panalangin itinuro ng Panginoon Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa, para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, thank you, Lord. Marami akong natutunan sa mensahe ng Panginoon ngayon. Kahit ako nagsasalita, natutunan ko na napakahalaga pala talaga ng apoy ng pananampalataya, apoy ng pag-ibig, dahil yun ang magbibigay liwanag, no? Napakaganda. So, inayanyahan ko po kayo na araw-araw na manood ng Word of God, Facebook Live, o kung di man tama sa oras nyo, na-replay naman po punta na po kayo sa aking Facebook account, o kaya sa YouTube account ko. Pwede nyo mapanood yung mga nakaraang gospel mula noong August 2019 hanggang ngayon. Amen. At pasubscribe na rin po. Pag pumunta kayo sa YouTube channel kong Angelica Dorte, pasubscribe na rin po. Tapos pindutin nyo yung notification para pag every time na magla-live ako, papasok yan sa ano nyo. Automatic na yung papasok sa Facebook nyo. Para someday naman, makapag-live tayo sa YouTube. Sa YouTube channel. Kung saan mas maraming makakapanood at makakarinig ng mabuting balita. Sabi nga sa inyo, magtulungan tayo. Share the daily gospel for the glory of the Lord. Amen. So, kung meron kayong prayer request, thanksgiving, pwede nyo po akong i-PM at isasama ko po yan sa ating closing prayer, no? O kung meron kong kakakilala, gusto nyong isama natin sa prayer. At of course, ibinigay na ng Diyos October 27, 2023. Ngayon po ay Friday Gospel at tungkol sa pagkilala sa kapanahunan at makipagkasundo sa kaaway. O mo, follow up agad si Lord. Division. O, yan ang blessing mamaya, makipagkasundo sa kaaway. Ang pagbasa ay mula kay San Lucas, chapter 12, verse 54 to 59. At kung lolobi ng Diyos, ang mamayang alas 6 ng gabi, ang makakasama natin ay si Brother Jack Nunag. Okay? Siya ang gagamitin ng Panginoon para sa mensahe ng Diyos mamayang alas 6 ng gabi. Nood kayo ng live, ha? Kung hindi mo nyo man ako makita sa Facebook ng ganong oras, may problema ang internet. Usually naman pag live tayo, nagkakaproblema sa internet Pero, salamat sa Diyos, sa palagay ko naman, magiging maayos ang live mamaya. And of course, bilang pang wakas na awitin, pag nilaya natin, meron pang isang tanong uli si Lord, handa ka na ba sa kanyang muling pagbabalik?
ang mga anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may langalan ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang natinig na dakila. Handa ka na ba sa pagdating na mahilig ka? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Sabihin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? May daming iniisip ang tao sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may langalan ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang natinig na dakila. Handa ka na ba sa pagdating na mahilig ka? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Sabihin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Wala nang pasakit at pagluha ang dadalhin kanya sa kaharian di mawawala. Handa ka na ba sa pagdating na mahilig ka? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Sabihin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? 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 So, lagi tayong maging handa ang ating apoy na pananampalataya upang hindi tayo magkaroon ng pagkabahabahagi. Naway lagi nating sambahin ang Panginoon at magkaroon ng desire, manabik sa kanyang mabuting balita.